Hello, SSS members and pensioners! It's me, Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Dahil doon sa comment na nabasa ko na mas maganda pa daw mag-ipon na lang sa bangko kesa maghulog sa SSS, sa video na ito, i-discuss po natin ano-ano ba yung mga benefits na makukuha natin kapag tayo ay nag-iipon ng pera sa bangko versus sa mga benefits na naghuhulog tayo sa SSS. Alright, number 1, kapag tayo po ay nagkasakit, meron po tayong makukuhang cash assistance sa SSS through sickness benefits nang hindi nababawasan yung hinuhulog natin. Pagdating sa bangko, wala po tayong sickness benefits na makukuha. Number 2, disability benefits. Kapag tayo po ay nagkasakit, naputulan, or nagkasakit tapos ilang buwan tayong hindi na makapasok, pwede po tayong makapasok sa disability benefits, lump sum or monthly pension na makukuha sa SSS. Pagdating sa bangko, walang disability benefits. Number 3, kapag tayo po ay nagkasakit na work-related, halimbawa, papasok pa lang tayo sa trabaho, nabundol tayo, or kaya naman yung sakit natin ay related doon sa trabaho, habang nagwawalis ka sa office, bigla ka na disgrasya, o kaya naman may nalanghap kang chemical sa office, so pasok po yan sa EC. May makukuha po tayo sa SSS na EC benefits, maliban sa sickness. Pagdating sa bangko, wala pong EC benefits. Number 4, maternity benefits. Si female member, kapag nabuntis po siya, may makukuha siyang cash assistance through maternity benefits sa SSS. Sa bangko, wala. Number 5, unemployment benefits. Kapag si member ay nawalan ng trabaho due to authorized cause, halimbawa nagkaroon sila ng retrenchment, nag-redundancy, nagsara yung kampanya, no? May makukuha pong cash assistance sa SSS through unemployment benefits. Sa bangko, wala. Next, retirement. Pag tayo ay nasa retirement age na, 60 years old and up, tayo po ay magiging pensyonado ni SSS kapag naka 120 months tayo ng hulog sa kanila. Monthly pension, lifetime habang tayo ay buhay. Pagdating sa bangko, pwede mo lang i-withdraw ang mga hinulog mo doon, pero hindi ka magiging pensyonado ni bangko. Next, 13th month pension. Kapag pensyonado tayo ni SSS every December, ay may makukuha tayong 13th month pension na katumbas ng ating 1 month monthly pension. Pagdating sa bangko, wala po tayong 13th month pension. Next, death claim. Kapag si member ni SSS or pensioner ay namatay, ang kanyang naiiwang beneficiary ay may makukuhang death claim sa SSS. It's either monthly pension or one-time cash payment. Pagdating sa bangko, kung ano lang yung pera mo doon, yun lang din ang makukuha ng may hawak ng iyong ATM. And the last one, funeral claim. Kapag si member ni SSS or pensioner ay namatay, meron pong funeral claim na makukuha ang kanyang beneficiary. Pagdating sa bangko, walang funeral claim. Nakikita nyo ba? Is it worth it? Worth it ba na i-compare mo ang paghuhulog mo sa bangko compared sa paghuhulog mo sa SSS? Ang layo guys, ng difference as in. Parang hindi nga nakaka 1/4 or na wala sa kalingkingan ang mga benepisyo na meron sa SSS compared sa maghulog ka lang sa bangko. Tandaan nyo, wala pong benepisyong makukuha sa bangko guys. Kung ano lang yan, savings mo lang yan. Perang hinulog mo, yun lang yun. As in, wala kang makuha ng kahit ano. Yung pera mo lang. Kaya lagi ko po sinasabi sa inyo, maghulog kayo ng pera sa bangko. Parang savings nyo lang din ba? Pero wag yung tingnan yan as your retirement, guys. As in, wag. Wala kang mapapala sa ganyan. Maghulog kayo sa SSS. Para magiging pensyonado po tayo pagdating ng ating katandaan.
Di ba? Ayaw nyo ba noon? Pag tumanda kayo monthly, meron kayong mawi-withdraw sa SSS. Meron kayong 13th month pension, guys. Para na rin kayong nagtatrabaho pa. Meron kayong 13th month. Di ba? So yun lang. Bago ko end ang ating video for today, sa naghanap dyan ng pabango, available po ang link ng mga products na to nasa description ng aking video. I-click nyo na yan. Alright, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching, everyone. God bless you all.